Hello mga papi, so ito naman tayo sa episode 5 ng Popspective at ngayon may kasama tayong tropa dito na daddy rin dito sa Canada. At papi, ano nga po ang pangalan mo? Ang palo? Si Mr. Canada, Mr. Canada. Hindi. Bigyan mo naman sila nung quick intro tungkol gusto kong gaano ka nakatagal dito, ano ginagawa mo. Hindi ako nakakatagal dito. Mm. Eka. Okay. ano na ba ngayon? 2025. So, dumating kami 2003. 22 years sa Canada. Oh shit, tagal nyo na, 22 years. Tapos ano yung ginagawa nyo dito? Ginagawa ko. Oo, ginagawa mo Nabubuhay dito. Paano ka nabubuhay dito? Kasi ang mahal dito eh. Sobrang gastos dito eh. Nurse. Nurse. Ah. Malaki pa talaga kita ng nurse. Hindi. Chismis yun eh, chismis. Chismis. Dati siguro. Pero ngayon, Considered na malaki. Ngayon, sakto lang. so kung 22 years ka na dito, so ilan ka na ngayon? So, let's say 36. So nagsimula ka dito mga 20s, ganyan. Ano yung kwento mo na, let's say, mga funny landian moments dito? Kasi sa Pinas, iba eh. Iba yung mga galawan doon kumpara sa mga galawan dito. Ano ba difference nung before ka mag-move dito kaysa nung nasa Pinas ka? Siyempre, bata pa ako. Oo, kailangan nating malaman kasi Hindi, bata para sa pa mga ako nun. Siyempre, mahirap i-compare. Dito, well, sa Vancouver mismo, medyo mahirap makipag-meet ng in person. Hindi pa uso yung mga Tinder nun eh. Oo, hindi pa. Hindi pa uso eh. Siguro, yung mga chat room dati, ganun. Mga Google Chat. Google Chat ang po. Ay, hindi. Yahoo Chat. Iba pala yung mga Google Chat. Iba yung mga Yahoo, Google Chat. IRC. IRC? Puta, di ko din nabutan yun ah. Alam nila eh. Yo. So, uso na rin ba dati yung, let's say, mga scene zone, mga ghosting, o ngayon lang ba nauso yung mga ganun? Ngayon lang siguro kasi gawa ng ng technology, di ba? Parang dati tawag eh, di ba? Tawag ka sa phone, hindi mo siguro pwede rin mag-ghost, hindi mo sasagutin yung pero siguro yung term na yun lang bago ngayon. Pero inabutan mo ba yung mga dial-up era na kapag may gumagamit ng internet Oo. hindi ka Oo. makakatawag, di ba? Oo. Parang medyo mahirap yung mga ganun. Oo. Dati sa Pinas, nandun pa. Pag Tsaka, nagano ka ng iba tawag yung- dito, pag di ba naglalaro ka, naghahanap ka ng walkthrough. Iba yung ghosting dati. Iba yung ghosting. Ngayon kasi pag nang-ghost ka, madali na eh. Hindi mo lang replyan sa online. Wala na. Pwede mo na siyang i-block, mga ganyan. Madali rin mag-ghost noon kasi hindi ganun kaano yung connection dati. Parang pwedeng hindi ka nang pakita doon sa isang tao. Hindi ka na mahanap. Pwede. Parang gano'n. Halimbawa, nag-meet up kayo somewhere, sa mall or whatever. Tapos, taga-ibang probinsya ka pala, hindi ka na mahihiya. Yun lang, para sa mga nanonood sa atin dito kasi sa Canada, may kanya-kanyang province din. Pero ang difference kasi ng mga province dito, kapag sinabi mong province, talagang malayo. Sa atin kasi, kung wari, probinsya mo is Bulacan. Isang oras na. Oo, isang oras lang. Quezon City, malapit lang. Dito kasi pag sinabi mong, kuwari, nasa probinsya ka ng British Columbia, yung kausap mo nasa probinsya ng Alberta. Napakalayo no, siguro isang araw yung biyahe or kailangan mo mag-plane. Depende kung gaano kalayo sa border, pero usually. Pwede mong anuhin. Kaso ang iniisip ko lang is, let's say, kung i-compare ko ngayon, mas madali bang makakuha ng kapartner compare dati or parang it's all in the mind na lang na hindi, same lang naman, depende pa rin sa diskarte mo, ganyan. Ano ba sa tingin mo? Sa tingin ko, parang mas mahirap na ngayon kasi parang medyo ilang na yung mga tao compared dati. Parang siyempre madami ng parang cases ng mga nandoloko, gano'n. Actually, mas marami Diba? ngayon kasi Parang, pwede kang mga yung sa online kasi. Catfish, mga ganun, diba? Parang medyo ilag ka. Hindi tulad dati, parang pagkausap, parang medyo may tiwala ka pa paano. Diba? Kaso paano, kung wari, nakausap mo siya, boses lang yung nakikita mo. Hindi mo talaga alam paano mo binibigyan, let's say, ng timeline yung sarili mo. Kailangan magkita kami to kasi baka mamaya ibang tao siya. Paano binibigyan, paano mo ina-assess na totoo ikausap ko or hindi? Medyo mahirap. Diba? Mahirap. Kasi siyempre, dati actually, yun nga, yung mga Yahoo chatroom, diba? Parang, kasi lalaro ako noon ng RO. Tapos pag maintenance, Ragnarok. pag maintenance, parang yung guild namin, parang merong chatroom. Siyempre, nakakausap mo sila, may mic ganun. Pero siyempre, mahirap,
kung yun nga yun, taong ewan ko, mahirap eh. Mahirap talaga. Kaso ang problema ngayon, since yun nga, pareha na tayong tatay, Na, ano yung kasi ako, lalaki ako. Oo. Medyo sa akin, kasi ang typical na mindset ng isang tatay kapag lalaki, okay lang yan, papabayaan ko, lalaki yan. Lalaki. Walang mawawala sa akin, etc. Which is mali rin. So kasi kailangan i-guide mo rin na wag masyadong manloko talaga. Hindi, wag manloko. Mali, wag masyadong manloko. Parang sinabi ko naman Mano sa tatay. parang sabi ko lang na limitahan mo lang yung panloloko. Hindi, mali. Kailangan turuan yung anak mo lalaki na syempre, mali yung ginagawa. Pero ikaw, let's say, sa mga tatay na may anak din na babae, paano mo ngayon, especially digital age, paano mo poprotektahan yung anak mo na babae na, let's say, hindi siya ma-hook online or mabiktima ng mga, let's say, online predators. Kasi yun yung uso ngayon eh. Online predation, sobrang uso ngayon yan. Paano mo yan? Kasi sobrang accessible sa kanila ngayon, tablet. Yung sa mga cellphone, lahat nandyan. Hindi mo na ma-filter. Hindi nga. Wala eh. Mahirap talaga. So paano mo ngayon yan as a father of, na mayroong anak na babae? Mahirap nga. Kasi nga, yun nga, like, very accessible lahat. Mahirap kontrolin talaga. Kahit gusto mo mang kontrolin lahat, mahirap talaga. Kasi syempre may utak ng bata pag lumaki na. Yeah. Pero yun nga, ang pinakaano dun is yung relationship mo dun sa bata na kailangan open siya, na napag-usapan lahat para at least magaguide mo siya. Hindi siya yung parang Tatago. tatago or magre-rebelde or yun. Kasi doon naman usually nagsisimula yan. Which hindi naman maiwasan yun kasi pag nag-teenager ka na kahit sino naman, tanongin mo. Pinagdaanan natin yun eh. Iba yung utak mo nun eh. Lahat gusto mong gawin. Pero syempre yun nga, like, guidance lang usually. Tsaka tama yung sabi mo na guidance lang, proper guidance lang. Yun lang. Yun lang yung magagawa mo sa parent kasi yun nga. Hindi naman pwedeng sakalin mo sila sa gusto mo, lalo silang Rebelde. Kaya mahirap sabihin, pero yun nga. Good luck. Good luck. Kasi lalo ngayon, kunwari, sa mga trip ng kabataan na yun, ibang-iba na ngayon eh. Yun nga. Yun isa pa. Siyempre, yung trip natin noon, nung mga bata tayo, teenager tayo, iba na yung magiging nila pagdating ng araw. Meron bang time sa'yo na kunwari ako, ito personal na experience ko. Kunwari, nagda-drive kami ngayon. Kunwari, family. Tapos makikita ko, may mga naghahalikan sa daan, parang iyo. Pero pag naisip ko, ginawa ko rin dati to eh. Pero pag tumatanda, parang nagmamature ka na, may ganun ka rin bang thought minsan na Meron. Parang, lalo pag nakikita mo yung mga bata pa, yung mga teenager na sabi, parang naisip mo, parang ba't mo ginagawa yun sa public? Parang unasan yung mga parents, parang naisip mo, di ba? Pero yun nga, sabi mo nga, ganun ko rin dati. Kaya, yun. Tapos ito, paano mo makokontrol yun? Kasi dati, di ba, mga parents natin, binibigyan tayo ng... Actually, hindi. Yung mga parents natin, before, hindi tayo binibigyan agad ng something unless may magawa ka na maayos. Di ba? Pero ngayon kasi, ang typical na nangyayari, kasi since, hindi ko alam kung we're able naman, pero tama ba na, let's say, spoil mo lagi? Hindi, kaya ko yan, para sa'yo. Paano mo kinokontrol yung spending habits mo ngayon nyo sa as a family, for yourself, tapos sa anak mo, ganyan? Mahirap. Kasi alam ko, ito, mayaman to. Kayang-kaya niya bumili ng kahit ano. Kayang-kaya niya. Wish ko lang. Pero mahirap talaga. Kasi nga, sa akin, siguro, parang, siyempre, nung bata, yun nga, parang hindi natin makuha lahat ng Tapos ngayon, may anak ka na parang gusto mong ibigay lahat. Pero in reality, sa'yo yun. Gusto mong ibigay lahat. Pero yun nga, dati, siyempre, marami akong, nung wala pa akong, yung single pa, sa akin lahat. Lahat ng gusto kong bilhin, kaya. Kasi pwede kong pagtrabahuhan. Pero tapos nung nagka-girlfriend na asawa, lahat na punta sa kanya, wala ka na. So medyo sanay na tayo. So ngayon, lahat ng sa bata na, wala na sa parents. Pero ito, tama ba? May nabasa kasi ako online, ito na, sinabi niya na hindi dapat bigyan ng reward yung bata kung naghuhugas siya ng pinggan, kung nagtatapon ng basura. Kasi parang typical naman daw yun at pagtanda niya is gagawin talaga niya yun. Bigyan mo daw dapat ng reward yung anak mo kapag
may ginawa siyang, let's say, maganda yung grades niya, mataas yung grades niya, or kung wari nakatulong siya sa ibang tao, ano yung take mo doon? Kasi sa akin personally, parang hindi ako against to, pero hindi rin ako agree kasi tinuturuan mo nga yung bata na gumawa ng tama. So minsan, hindi naman madalas, pero reward them sa mga ganun dito. Kasi pag sinanay mo nga naman na puro reward, pangitin yung kakalabasan. Pero yung the fact na sinabi mo naman na hindi mo siya bibigyan kahit na may nagawa siya sobrang simpleng bagay, is parang dine-deprive mo naman yung anak mo into something. Ikaw, ano ba take mo sa post na online na gano'n eh? Ay, hindi, totoo naman yun. Meron ako actually na, nabasa rin na gano'n, na parang, yun nga, parang pag palagi mo daw binibigyan ng reward, parang, tawag dito, parang yun yung, paglaki nila, parang, yun yung gagawin nilang, tawag dito, parang comfort. Parang, pamasasanis. Hindi ako gagalaw hanggat wala ako nakukuha. Parang gano'n. Tsaka yung isang example nga doon is yung tawag dito, yung pagkain nga daw. Yung parang, pag inubos mo yung pagkain mo, may reward ka. So parang, yung iba daw, sabi, doon sa nabasa kong study, parang, paglaki daw nila, pag may nagawa silang something, parang, ang naisip nilang reward is pagkain. So parang gano'n. Paano mo maging overweight mo anak natin yan pag ganyan? Yun nga. So parang yun yung ano nung study na yun. So, ewan ko, kung hindi ko naman nabasa yung buong study, ewan ko kung may katotohanan yun. Pero, ikaw ba, personal agree ka ba doon? Kasi sabi nga, wala namang manual sa pagpapalaki ng bata, it's trial and error. So ano yung tingin mo na best na nag-work sa'yo ngayon, sa inyong mag-asawa? Ayun, minsan, mahirap din pag pag wala kasing parang walang incentive gawin yung bata. Diba? Kailangan meron silang to look forward to parang gano'n. So, yun nga, hindi naman kailangan palaging may reward. Pag may nagawang something, parang i-praise mo lang or something. Pwede na yun. Pwede na yun, diba? Hindi naman kailangan something ibigay. Parang keep everything in moderation. Wag laging sobra, wag laging sobra. Tapos ito, may nabasa pa ako. Ito, magandang topic to eh. Ang sabi niya, ito agree ako hindi mo dapat pineflex kung, tawag dito, good father ka, pero bad partner ka. Tama naman, hindi mo dapat pineflex yun. Tapos may nagsabi, ito na yung pinaka-gist niya. Paano ka magiging good father kung hindi ka good partner? Sabi ko, ito, personal take ko, tapos ko natin sa'yo, sabi ko, hindi ako agree doon kasi you can be a good father even though you're not a good partner. Kasi those are two separate things. Totoo. Di ba? Kasi what if naghiwalay kayo? Let's say, so bad partner na ako, pero I can still be a good father to my kid. Yun yung inaano ko. Ano ba take mo? Yun din take ko. Kasi nga, yun nga, magkaibang hayan, separate yun. Exactly. Kasi yung isa, relationship mo dun sa bata, isa ay dun sa ex mo or dun sa partner mo. So, separate yun. Kaya nga, di ba, yung iba nga, separate sila. Yung father and mother, mag-separate. Tapos co-parenting din sila dun sa bata. Pero, okay pa rin sila as a parent. So, yun, separate yun eh. Separate nga talaga. Ang reason kasi nung iba is, ikaw yung role model nung bata. Yes, tama, ikaw yung role model. So, you have to treat your partner right. Yes, pero, may mga circumstances kasi na hindi mo maiiwan na hindi talaga kayo magkiklik eh. So, kailangan talaga, ikaw ang role model. So, pakita mo na sa bata na you're always there for him or her as a father or as a mother na lang. Para at least, gagayahin pa rin niya kahit paglaki niya. Hindi ka man naging mabuting asawa, pero naging mabuting tatay ka naman. Yun nga. So, at saka kung mabuti kang parents, may explain mo sa anak mo kung ano nangyari sa inyo nung partner mo. Bakit kayo naghiwalay? So, kuwari ako yung anak mo, Daddy, bakit kayo naghiwalay ni Mami? Tanungin mo nga yun. Yun ang pagiging sa mabuting. Yun po. Yun. Ipasa mo sa nanay. Hindi, pero syempre, depende pa sa edad ng bata. Yun. So ayun, ganyan lang kabilis. Tatapos na yung ating podcast, season 5. Episode 5. Wow, season 5 agad. Kasama natin si Papi Ridel. At syempre, huwag niyong kakalimutan na i-like, subscribe yung ating mga social media pages para naman kumita kami kahit paano. Sa mga sponsor dyan, tap. Kailangan po namin pero. Kailangan namin ng pera. Hindi, joke lang. Sana may matutunan kayo. Bye.